Hello. Okay, welcome. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo is kung paano gumawa or mag Facebook ads. So once na may Facebook account na kayo, so alam siguro naman may Facebook account ka na. So ganito, pag nasa home kayo, ang una niyo pong hahanapin is meron po dito sa left corner na Ads Manager. Pwede niyo rin naman pong hanapin dito sa part dito. So medyo mabagal lang unit natin. So, meron po ditong create ads. So, dito muna po tayo sa ads manager. Okay, sa create ad na tayo kasi meron na pala akong ginawang existing ads. So, create ads lang po. Pupunta ka lang po. Make sure pala na pag magagawa ka ng ads is meron kang fan page. Kasi ang Facebook ads is humihingi siya ng fan page. Kailangan po ng fan page. So, siguro naman is hindi para sa'yo mahirap gumawa ng fan page, madali lang yun. So pero pag wala ka fan page at gumawa ka ng nag-ads ka, nag-Facebook ads ka, pwede kang dito na rin mismo magawa. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Pwedeng dito isabay mo na yung paggawa ng Facebook fan page. So napakaraming objective ni Facebook ads kung ano yung gusto mo. Pwede kasing pwede kang gumawa ng video views, traffic or yung ito papapuntahin mo sa website mo, conversion. So napakarami, pero basically ang kinukuha ko lang po dyan is pag hindi video views, traffic po. So sa traffic po tayo, click ko yung traffic. Yan po basically ang ginagamit namin sa aming business, sa kahit anong business na ginamit ko. So traffic po ang ating objectives. So pwede mo pong lagyan ng name. Halimbawa beauty product ang pinopromote mo, beauty product. Traffic, lagyan natin ng traffic para alam mo na traffic yung ginamit mong objective. Then continue. So ganun lang, maglo-load lang siya. So don't worry kasi napakadali lang nito. Pag halimbawa gagawa kayo ng Facebook ads, pwede nyong sundan itong video na to. Pwede nyong balik-balikan para halimbawa hindi kayo nahihirapan, hindi kayo maliligaw. So mabagal lang yung net natin kasi kaya ganito. Alam mo naman ang net sa Pilipinas, di ba? So once na nandito ka na, pamimiliin ka dyan ng meron dito mga tinatawag tayo na yan, ito, in this location. So ibig sabihin, lahat ng tatargetin mo is na dito lang sa location na ito, yung tatype mo dito. So nakalagay siya, naka-default na siya as a United States. So tanggalin po natin yan kasi nasa Pilipinas tayo. So ngayon, mag-type ka lang dito ng location na gusto mo. Siyempre, as usual, Philippines. Yan, Philippines country. Click mo lang yan. Ibig sabihin, lahat na nasa Pilipinas, yun ang target market natin. So yun, naroon, buong Pilipinas lang, hindi lalabas ng Pilipinas ang ating ads. So pwede ka mamili ng edad kung anong edad ang gusto mo. So halimbawa, beauty product ang mas maganda kung halimbawa 20 years old. Sample lang yung product natin na 20 years old to pa ba yung mga mahilig magpaganda hanggang 40 years old. Pagpalagay 40 years old, so yun. Ayun, ganoon. Depende sa mo yan, pwedeng hanggang 50, depende sa product mo. So dito sa gender, pwedeng men lang ang mo, pwedeng woman, at pwede rin namang parehas. Mas maganda parehas na pag ang product mo ay pareho namang ginagamit ng babae at lalaki. Then ito ang mahalaga pa, language. So type natin Filipino, syempre Filipino. Walang Tagalog kasi yun ang nakalagay dyan ay Filipino. So ibig sabihin, ang makakita ng ads natin ay nasa loob ng Pilipinas na 20 years old to 40 years old na babae at lalaki na nagsasalita ng Pilipino, Tagalog. So ibig sabihin walang foreigner na makakita dyan. Then ito naman yung mga interest. Sino halimbawa, yun nga, nasa Pilipinas, 20 years old to 40 years old, babae at lalaki, Pilipino. So naman yung maraming suggestion dito sa Facebook para sa detailed targeting. So meron tayong, pag nag-browse tayo, merong demography, interest, behavior, and more categories. So halimbawa interest,
Pwede ka maghanap dito ng interest na business industry, nasan ba dito yung hobbies, food and drinks, shopping, passion, technology. So ikaw lang ang pwede pwede ka din naman mag-type dito, halimbawa interest, halimbawa beauty product, yun, beauty product. So yung beauty product, makikita mo dito pag interest siya o employers or employment. Forever living products, so yun, ganun. So yung mahilig sa, halimbawa kung forever living ang product mo, so pwede mong interesin pwede mong targetin yung mga mahilig sa ganung product. So pagpalagay natin ay, so ganito na lang, para ito kasi yung karaniwang ginagamit ko is sa demography tayo. So marami kasing choice demography, halimbawa mga nagtatrabaho, work, mga employee, mga employed o yung mga nagtatrabaho. So sino ba mga nagtatrabaho ang mahilig magpaganda? Pagpalagay mga office staff. So yun, lalabas yan, office staff. Ibig sabihin, lahat ng office staff makakita niyang iyong product na yan. Halimbawa ganon. So yun, nakuha mo lahat ang kanilang lahat puro empleyado yan. Halimbawa naman mga call center, kasi laging haggard. Halimbawa call center agent yan. So pwede mong targetin, andito na yung call center agent. Saka lumalabas sa tapat niya kung gaano karaming tao yung marireach out niyo. 447,096. So napakadami. Sa pag-click mo yan, napakadaming tatargetin yung tao. So targetin natin yan. So ganun lang ka-simple guys. Mas maganda kung magbabrowse, kung pag-i-experimentohan mo din ito para mas marami kang malaman. So naroon, ang pwedeng ma-reach out ng ating product is 4,400 to 12,000 people sa Facebook. At sa Instagram naman, 490 to 1,300 people per day yun. So ito naman, connection type. So pwede mong advanced combination. So kahit di na ito, kasi ito yung recommended na yan Ano ba to? Try ko lang. So wala na nga to. Hindi na to. Ito naman, save audience. Pag sinabing save audience, pupunta siya dun dito sa kaunahan, dito sa campaign mo, na ito lahat ng to is masisave na. So pag gumawa ka ng ads, hindi ka na mahihirapan humanap ulit ng targeting, kasi nakasave na siya, nakasave na yung audience mo. So ganun lang guys. So automatic placement recommended. Yan, ito yung daily budget. So ano yung daily budget mo? So kung nag-uumpisa ka lang, pwede ka mag-budget dyan ng 100 lang. Kung gusto mo 100 pesos. So yun yung daily budget mo, para hindi ka pa nahihirapan, kasi kailangan talaga maliit lang sa una para titinan mo kung nagpe-perform ng ayos yung iyong Facebook ads. Saka mo siya damihan pag alam mo maganda ang performance. So ganun lang. Then run ads all the time. So pwede mong i-schedule yung ads mo kung kailan mo lang gusto i-stop. So yun lang, recommended settings na lahat yun nandyan. So yun, okay na, continue na tayo. So ang ad set name natin ay 20 to 40. Okay, yun na lang, may title naman na kanina. Continue. Then so yun, nandito na tayo ngayon sa, ito na yung time na maglalagay tayo ng banner o yung image. So maraming choice kung anong style yung gusto mo. May carousel, single image, merong single video, slideshow, canvas. So mas prefer ko lagi ditong ginagamit ko is itong single image, kasi madali lang siya. So yun ang bahala kung gusto mo rin. So ito, ano lang naman to, demonstration lang para mas mabilis tayo. So yun, pag nakapili ka ng single image, click mo lang yun, mag-upload ka ng image na gusto mo. So ikaw ang bahala kung anong image ang gusto mo. So pag wala ka namang image, wala kang idea, pwede ka mag dito sa free stock image. So dito may mga recommended photo si
Facebook na magta-type ka lang, halimbawa mga call center, halimbawa call center, agent. So lalabas na dyan yung mga call center. So click lang natin ang isa, pagpalagay ito. Kasi kaya nagbibigay si Facebook ads ng recommended photos para sigurado na approve talaga agad, kasi pwede ka ma-disapprove dito sa Facebook. Iingatan nyo po ang paggawa ng Facebook ads, kasi once na maglabagin nyo ang terms and policy nila, pwedeng ma-ban yung iyong Facebook account at di ka na makapag Facebook ads kahit kailan. So magagawa ko ulit ng bagong Facebook account nun. So sabi ko sa inyo kanina is kailangan dito ng kailangan dito ng fan page, hindi nga ng fan page. So ako may ginawa ng fan page kaya nakalagay na dito. So ito yung fan page na ginawa ko na. So pag wala ka pang fan page, hihingan ka yan dito. Lalabas dyan na create a fan page na ito. Create new fan page, Facebook fan page. So ganun lang. So kailangan mo ng fan page. Pwede dito ka na gumawa. So ibig sabihin ito ang sinili kong fan page, yung name ko Rolando Rodel. So ngayon ganito ang itsura ng magiging Facebook ads mo. Ito yung URL na kung saan mo gusto papuntahin. So dito mo papupuntahin sa link na to. Pagpalagay sa website ko gusto papuntahin, www.rolandorodel.com. So yan, make sure na yung website na yung URL na tama at nagwo-work. So mas maganda sa lead capture page yung muna papuntahin para makolek nyo yung email nila. Then ito naman yung magiging text na lalagay dito. So halimbawa learn how you can avoid stress even you are at RVC. Parang ganun, sample lang. So ganun, ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala maglagay ng text. So ito basta itong website URL, ito is kailangan nagwo-work yan, ha. Kailangan talaga yan, sigurado nagwo-work. Din ito naman text na ito, ikaw nang bahala dito sa taas yan, no? Learn how you can avoid. So ikaw nang bahala. So sa team ko, kung nasa team kit na, tinuturo ko yung mga dapat mong isulat diyan. Step by step. Meron akong private Facebook group na kung saan tinuturo ko yung lahat na dapat isulat diyan, yung mga psychologist na dapat mapapaklik mo talaga yung tao na yun. Then ito naman yung button. Pwede ka mamili diyan. So sign up, shop now, seminar, learn more. So learn more na lang nalagay natin. Then ito yung description. Halimbawa ganun din, try lang natin para mabilis. Learn how you can avoid stress even you are busy. So ganun lang siya, yun yung lalabas sa ibaba. So ganito magiging itsura ng Facebook ads mo. So pwede mo siyang, ito naman yung sa mobile page, ganito itsura niya. Feature phone, desktop column. Sa Instagram ganito itsura niya. Audience network banner, audience network interstitial. So napakadaming pwedeng labasan ng ads mo, daming kaano ni Facebook. So ganun lang. So ganun lang ang kailangan mo. Then ito naman display link, ito naman yung link na to. So halimbawa rolandorodel.com na lang, Rolando Rodel. Yun lang, display lang. Yun yung papakita mo dito sa link na nasa baba.
Ayun, andun na. Din yun lang guys. Tapos na ang Facebook ads natin. Kailangan mo lang pag-aralan yung mga nakasulat dyan para mapaklik mo siya. Din yung mga picture. Din ang gagawin mo, place order. So, hindi ko i-place yan kasi mag-place yan sa aking Facebook ads. So, pag place order nyo yan, i-review pa yan ni Facebook. Tumatagal ito ng minsan 1 oras, 2 oras, hanggang 5 oras. Minsan, naabot pa ng 1 day. Pinakamatagal na yan. Kasi nire-review pa nila yan kung lumabag kayo sa, titignan nila kung lumabag kayo sa terms and policy. So, ganun lang guys ang pagpa-Facebook ads. So, sana nakatulong tong review ko na to ulit, itong tutorial ko na to, at sana may apply mo ito dyan sa business na ginagawa mo at mag-take ka rin agad ng action. So, see you in the next tutorial ha. Sana i-apply mo agad to and have a good day. Bye.